Ilang mga Pinoy ang aktibong nakikilahok ngayon bilang mga campaign volunteers. Pero paano nga ba ito nakakatulong sa pag-angat ng representasyon ng komunidad sa politika? Narito ang report ni Paula Saraza. I think ang mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, napakalaki actually ng kultura natin around election time, diba? Like naalala ko, nung bata pa ako, walang pasok pag-election, tapos nung lahat tayo meron tayo yung parang indelible ink yung mga parents natin, diba? Pero all of a sudden, pagpunta natin dito sa Canada, Filipinos actually have one of the lowest voter turnouts, right? So mababa ang participation ng mga Filipino dito sa Canada. Ang nakikitang kakulangan sa pakikilahok sa usaping politikal at political process sa Canada ang siya raw nagtulak kay Alius Abis na maging aktibo sa election campaigns. Volunteer ako before para sa mga kampanya ni Olivia Chow, tsaka ni Alejandro Bravo, at ni Osma Malik, yung dalawang councilor doon sa downtown Toronto. So, meron na rin ako experience kung anong ang itsura ng isang winning campaign. Kabilang si Abis sa mga nangangampanya para sa NDP, partikular sa kanyang ama na kandidato sa Etobicoke North Riding. Anya, isa raw paraan ang mag-volunteer para mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa mahalagang issue sa lipunan. Kahit anong lahi, kahit na anong homeowner ba, tenant, voter, never nag-vote, voter ng Conservative, Liberal, NDP, Independent, talagang ang number one issue sa kanila, kaya ko bang i-afford yung groceries ko, yung kabahay ko, kaya ko bang buhayin yung anak ko, healthcare, magkakaroon ba ako ng healthcare. Talagang number one, yun talaga ang nasa isip ng mga tao ngayong election. They are exposed to not just about campaigning, not just about the elections, but they are also exposed to the experiences of different people. Para naman sa mga Pilipinong nakilahok sa campaign launch ng Pinay-Canadian Liberal candidate na si Rechy Valdez sa riding ng Mississauga Streetsville, isang hakbang na maituturing ang pagiging volunteer para maging pamilyar sa politika sa Canada, lalo na sa mga interesado ring pasukin ang larangang ito. Ang sarap na sumasali ka sa isang activity na ganito na alam mong nakakatulong ka, hindi para sa isang tao lang, pero sa kabuuan, nakakatulong ka para sa isang bansa. Volunteering shows that people care, especially in the Filipino community. And what it does is it actually opens up politics to the Filipino community that might not have necessarily wanted to learn about it. It has helped me to understand more and consider a future in politics. We need some younger leaders. Halos isang dekada nang sumusuporta sa Conservative Party si Romy Rafael at aminado siyang kulang ang representasyon ng komunidad pagdating sa politika. Kaya naman nag-umpisa na silang mag-organisa ng grupong Conservative Filipinos of Ontario na layon din nilang ipasa sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Pilipino. Yun ang adhikain nito, to find somebody who is qualified or are qualified to be a candidate, and we push to them. Yun ang ginagawa namin before the election. Ano kami ng membership sa mga iba't ibang talent, qualification sa mga younger generations natin. Para sa ilang Pilipino, hindi raw nila isinasara ang oportunidad na pasukin din mismo ang karera ng politika, dala ang mga aral na natutunan sa pagiging campaign volunteers. Para sa akin, mas gusto ko maging qualified talaga ako. Alam mo yun, kahit na marami mga tao na, minsan kasi tingin nila popularity contest yung election. Pero gusto ko rin talaga na-prove na, okay, naintindihan ko. Kay Rechy pa lang, marami na tayong nagagawa. Kay MP Rechy pa rin yung office niya. Paano pa pag, mas marami pang progressive na Filipino sa Ottawa. Yeah. Paula Saraza, Omni News, Toronto.